ito na siguro yung pinakamahal na aking, ay naku po. Kaya, alam niyo po ba ano yan? Yan po ay saffron na tapo na saffron. Yan. Isang bote ng saffron na napakamahal. Nahulog. Ayan, nahulog ni amo. Hindi naman ako. Ganito siya kalaki. Kung sa Pilipinas, ito nasa 500 na. Ito ay ni Patum. Ayan. Sayang. Ganito siya. Oh. Ayan. Oh. Ito yung mga mahal na para siyang aswete, pero ito mahal kasi ito, mahal. Mabango kasi ito. Ay, nako. Hindi mo naman pwedeng pulutin at ilagay ulit. Ayan. Saffron ay nahulog at tumapon. Ayan. Empty na. Sayang, sayang, sayang. Ako nanghihinayang ako kasi sabi ni amo tapon na daw. Ako nanghinayang. Ang ulam natin for today ay chua. Ito yung meat na binabaon nila sa ilalim. Actually, laham to. Tapos nilalagyan nila ng mga seasoning. After ilagyan ng seasoning, binabaon nila sa lupa. May pipe, ano ba yung steel pipe. Kung saan nila linalagay yan. Less than 24 hours naman. Kasi binabaon nila ng alas 3 ng hapon. Either 2 or 3 ng hapon. Tapos kinaumagahan alas 9, alas 10. Hinuhukay nila ulit. Naluluto naman siya. Okay. Pero yung paghuhukayan nila, nilalagyan nila ng mga baga. Tradisyon na dito sa Oman yan pagkatapos ng Ramadan Eid. Pangatlong araw ng Eid. Yan ang pagkain ng chua ng buong pamilya. Masarap naman siya talaga. Kung mahilig ka sa spices ng Arabic, talagang masarap. Ayan. Tapos yung mga kakainin ng pamilya, tapos yung mga matitira, yung mga hindi magagalaw, susupot-supot nila yan, i-distribute nila sa family members din. Ito ay para kay among lalaki. Lagyan natin ng tubig pala. Pananghalian namin yan. Mainit na tubig para kumulo siya. Kasi frozen na yan eh. Kumulo siya ba para sa kadugtong ng ating saffron na nahulog. Ayan. Lutuin natin. Parang steam lang natin. Lutuin natin yan. Tapos, tayo mag-release ng saffron. Bear with me. Ayan po siya. Ganyan siya kadami. Mahal ang saffron. Kaya ako nanghihinayang, napakamahal ng saffron. Nanghihinayang ako at napakamahal niya talaga. Tapon na natin yan. Tatapon na natin. Isa sa mga pinakamahal na ingredients. Ayan, saffron.
Napabuntong hininga talaga ako. Ayan siya. Waste tayo ng money. Dahil wala tayong tripod, ito muna ang ating kamay. Yan na. Luto tayo ng basmati rice para sa ating tsuwa. Sa karne ba natin for today. Ngayon ay April 19. Ayan. Magluluto tayo ng pananghalian nila. Ito po ang basmati rice. Okay. Tapon natin yung kanyang, ito kasi binababad muna. Hinuhugasan ng 3 beses. Saka binababad. Naman ako. Isa lang buti. Binababad namin siya para lumambot. Ito ay tapos lalagyan ng asin. Asin muna. Lagyan natin ng asin. Lagyan ng asin. Medyo damihan. Tansya-tansyahan lang naman. Tapos nakalagyan ng tubig na mainit. Kung gusto nyo mainit, okay lang. May iba ng paraan ng pagluto nito. Minsan meron yung pinapakulo muna nila yung tubig bago nila ilagay yung bigas, basmati rice. Pero sa akin kasi mas gusto ni amo yung ganitong luto, yung direct na papakuluin. Cumin seed. Lagyan natin na, kung familiar kayo dito, cumin seed. Dami naman nun. Binawasan ko. Ganito lang. Lagay natin. Hayaan natin siyang kumulo. Yun po ay cumin seed. Pampabango, pampagood digestion sa kan. Hindi siya mabango. Kung first time ninyong gagamit ng cumin, baka hindi nyo magustuhan. Ang cumin ay maraming benefits sa tiyan. Pampagood digestion po yan. Ayan po siya. Cumin seed po yan. Pakuluin lang natin, parang ka lang nagsasaing. Pwede mo naman saingin. May other variety ng pagluluto niyan, yung tinatanggal pa nila yung tubig. Pero ako hindi na. Ayaw na amo ng ganun. Mas malasa kasi ito pag ganito lang. Yan. Ang bango niya. Please like and subscribe po sa aking channel. Chang Chang. Ayan, kumukulo na siya. Sige po. Bye po.